Sa isang tahimik na bayan sa gilid ng lungsod, may isang lalaking halos walang pumapansin. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, makikita siya sa gilid ng kalsada, nakaupo sa tabi ng isang lumang kariton na puno ng gulay. Talong, kamatis, repolyo, sibuyas. Maayos ang pagkakaayos niya ng paninda, parang may ritual. Dahan-dahan, tahimik, walang reklamo. Ang pangalan niya ay Ramon. Payat ang katawan, sunog ng araw ang balat, at palaging simple ang suot, kupas na polo, sinelas na may sira ang isang strap. Kung titignan mo siya, iisipin mong isa lang siyang karaniwang tindero. Walang kakaiba. Walang espesyal. Walang dahilan para mapansin. Pero kung titingnan mo ang kanyang mga mata, doon nagsisimula ang kwento. May lungkot. May lalim. Parang may tinatagong bigat na matagal ng pasan. Isang buhay na tahimik. Sanay na ang mga tao sa kanya. Ang mga jeepney driver, ang mga estudyante, ang mga nanay na bumibili ng gulay para sa ulam, lahat sila kilala si Ramon bilang Kuya Ramong Gulay. Kuya, magkano to? Kuya, may bawang ka pa? Kuya, utang muna ha, bukas bayad. Lagi siyang tumatango. Laging may ngiti kahit minsan halata mong pagod na pagod siya. Hindi siya nakikipagkwentuhan. Hindi siya nagtatanong. Hindi siya nagkukwento ng buhay niya. Para bang gusto niyang manatiling anino, nandyan lang, pero hindi dapat makita ng buo. At hindi alam ng lahat iyon mismo ang gusto niya. Ang asawang umalis. 7 taon na ang nakalipas ng tuluyang mabasag ang mundo ni Ramon. Ang asawa niyang si Liza, ang babaeng minsang minahal niya ng buong buo, ay umalis. Hindi dahil may ibang lalaki. Hindi dahil sa selos. Kundi dahil sa kahirapan. Noon, sabi mo magiging maayos ang buhay natin, iyak ni Liza habang nag-iimpake. Pagod na akong mangarap, Ramon. Pagod na akong umasa. Tahimik lang si Ramon noon. Hawak niya ang sirang relo na bigay ng ama niya, isang alaala ng panahong mas simple ang lahat. Magbabago ang lahat, mahina niyang sabi. Hindi na ako naniniwala, sagot ni Liza. Umalis siya dala ang kaunting damit at galit na matagal nang naipon. Naiwan si Ramon sa isang maliit na bahay, walang laman, walang tunog, walang pag-asa. Mula noon, hindi na bumalik si Liza. Pagbagsak at pagkawala. Matapos umalis ang asawa, bumagsak ang lahat. Ang maliit nilang negosyo noon, isang talyer ng sasakyan, ay nalugi. Isang sunod-sunod na maling desisyon, mga taong pinagkatiwalaan pero nagtaksil, at isang aksidenteng muntik ng ikamatay ni Ramon. Sa loob ng ilang buwan, nawala ang lahat. Pera, pangalan, mga kaibigan, at higit sa lahat, tiwala sa sarili. Maraming gabi na nag-iisa siyang nakaupo sa sahig, hawak ang relo ng ama, tinatanong ang sarili. Ganito na lang ba ako? Pero may isang desisyon siyang ginawa, isang desisyong walang nakakaalam. Maglaho. Hindi para tumakas, kundi para maghintay. Ang lihim na desisyon. Isang gabi may dumating na sulat. Walang address. Walang pirma. Isang simpleng sobre lang. Sa loob may iisang linya. Kung gusto mong mabuhay ng tahimik, gawin mo. Pero huwag mong kalimutan kung sino ka. Kasama ng sulat ang isang dokumento, mga papeles na magpapatunay na may isang bagay pa siyang hawak. Isang bagay na sapat para baguhin ang lahat. Ngunit hindi niya ginamit. Hindi pa. Pinili niyang itago ang katotohanan. Pinili niyang magtinda ng gulay. Pinili niyang maging walang halaga sa mata ng mundo. Buhay sa kalsada. Araw-araw pareho ang rutina. Gigising ng alas 4. Maglalakad papunta sa palengke. Bibili ng gulay. Mag-aayos ng kariton. Upo sa gilid ng kalsada. Kapag umuulan, binabasa siya ng ulan. Kapag tirik ang araw, pinapaso ang balat niya. Minsan, may mga batang tumatawa sa kanya. Minsan, may mga taong minamaliit siya. Sayang ka, kuya. Habang buhay ka na lang bang ganyan? Wala ka bang pangarap? Mumingiti lang siya. Kung alam lang nila. Ang mundo ni Liza. Samantala, si Liza ay may ibang buhay na. Matapos niyang iwan si Ramon, napangasawa niya ang isang negosyanteng si Victor. Mayaman, elegante, palaging may dalang sasakyan na bago. May bahay siya.
May alahas. May pangalan. Pero wala ang kapayapaan. Sa bawat gabing mag-isa siya sa malaking kwarto, minsan naiisip niya si Ramon. Ang katahimikan. Ang simpleng tawa. Ang lalaking hindi kailanman sumigaw o nanakit. Kung nagtiis lang sana ako, bulong niya minsan sa salamin. Pero agad niya itong itinataboy. Tapos na yon. Ang simula ng pagbabago. Isang araw, may kakaibang balita sa bayan. May darating daw na malaking kaganapan. Isang proyekto. Isang anunsyo. Isang taong matagal nang nawawala, babalik. Hindi pinansin ni Ramon ang tsismis. Patuloy lang siya sa pagtitinda. Hanggang sa isang umaga, habang inaayos niya ang kanyang kariton, may huminto sa harap niya, isang mamahaling kotse. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Si Ramon po ba kayo? Napatingin siya. Tahimik. Maingat. Sagot niya. Ngumiti ang lalaki, may respeto sa boses. Malapit na po ang araw. Umalis ang kotse. Naiwan si Ramon na nakatitig sa kalsada. Huminga siya ng malalim. Alam niyang papalapit na ang katotohanan. Pero hindi pa ngayon. Ang mata ng bagyo. Sa gabing iyon, umupo si Ramon sa maliit niyang inuupahan. Binuksan niya ang lumang kahon sa ilalim ng kama. Nandoon ang mga dokumento. Ang lihim. Ang dahilan kung bakit pinili niyang magtago. Hinaplos niya ang relo ng ama. Konti na lang, bulong niya. Konti na lang. Sa labas, tahimik ang bayan. Hindi nila alam, malapit na nilang masaksihan ang isang bagay na hindi nila kailanman inasahan. At sa pagdating ng araw na iyon, 500 mamahaling sasakyan ang paparada. At may isang asawang magsisisi sa lahat ng piniling iwan. May mga araw na parang pare-pareho lang ang takbo ng buhay. Para kay Ramon, halos 7 taon na iyong ganoon. Gigising, magtutulak ng kariton, magtitinda ng gulay, uuwi. Paulit-ulit. Tahimik. Walang ingay. Pero sa likod ng katahimikang iyon, may isang lalaking patuloy na lumalaban, hindi laban sa mundo, kundi laban sa sarili. Isang umagang hindi karaniwan. Maagang maaga, bago pa gumising ang karamihan, nagising si Ramon sa tunog ng ulan. Malakas. Mabigat. Parang gustong linisin ang buong bayan. Umupo siya sa gilid ng kama. Tahimik lang. Tinitigan ang kisame na may mansa ng tagas. Huminga siya ng malalim. Ulan, sabi niya sa sarili. Mahina ang benta. Pero bumangon pa rin siya. Isinuot niya ang lumang jacket na butas na sa siko, kinuha ang sombrerong kupas, at inilagay sa bulsa ang maliit na pitaka, may laman lang na kaunting barya at isang litrato. Isang lumang litrato nila ni Liza. Hindi niya alam kung bakit hindi pa niya ito itinatapon. Sa palengke. Sa palengke, amoy lupa at sariwang gulay ang sumalubong sa kanya. Kilala na siya ng mga tinderang matagal na ring nandoon. O Ramon, maaga ka sabi ng isang matandang babae. Po, sagot niya, may ngiting pilit. Pinili niya ang mga gulay ng maingat. Hindi siya bumibili ng marami, sakto lang. Ayaw niyang masayang. Ayaw niyang malugi. Sanay na siyang magtipid sa lahat ng bagay, kahit sa sarili. Habang nagbabayad siya, may narinig siyang 2 lalaking nag-uusap. May narinig ka ba? Yung tungkol sa malaking kumpanya? May darating daw na investor. Malaki raw. Hindi siya nakinig. Ayaw niyang makisali sa chismis. Para sa kanya, mas mahalaga ang makarating sa pwesto bago dumami ang tao. Ang kariton sa gilid ng kalsada. Pagdating niya sa pwesto, inayos niya ang mga gulay. Maingat. Parang sining. Kahit simple ang paninda, gusto niyang maayos ang itsura. Iyon ang natutunan niya noon, kahit sa pinakamaliit na bagay, dapat may dignidad. Dumaan ang mga tao. May bumibili. May nagtatanong. May tumatawad. Kuya, bawasan mo naman, sabi ng isang babae. Sige po, sagot niya agad. Minsan, halos wala na siyang tubo. Pero ayos lang. Mas mahalaga sa kanya ang katahimikan. Habang inaabot niya ang sukli, may isang batang lalaki ang nakatingin sa kanya. Kuya, tanong ng bata, bakit dito ka lang palagi? Ngumiti si Ramon.
Kasi dito ako kailangan. Hindi na nagsalita ang bata. Tumango lang at umalis. Mga alaala ng nakaraan. Habang nakaupo siya, hindi maiwasang bumalik ang mga alaala. Noon, may talyer siya. May pangalan. May mga taong tumatawag sa kanya ng T-Boss Ramon. May mga sasakyang pumipila para ipaayos. At si Liza, laging may dalang kape, nakaupo sa sulok, nakangiti sa kanya. Pag yumaman tayo, sabi niya noon, maglalakbay tayo. Ngayon, siya ang naglalakbay, pero sa pagitan lang ng palengke at kalsada. Ang mundo ni Liza, muli. Sa kabilang dulo ng lungsod, ibang-iba ang mundo ni Liza. Nagising siya sa malambot na kama, may aircon, may malalaking kurtina. Tumayo siya at tumingin sa salamin. Maganda pa rin siya. Maayos ang bihis. May suot na alahas. Pero pagod ang mga mata. Si Victor, ang asawa niya ngayon, ay bihirang nasa bahay. Laging may meeting, laging may kausap sa telepono. Laging may plano. May lakad ka na naman, tanong niya minsan. Trabaho, sagot ni Victor, walang tingin. Hindi siya sumagot. Sanay na siya. Isang balitang hindi inaasahan. Isang tanghali, habang nasa salon si Liza, may narinig siyang usapan ng dalawang babae. May malaking event daw sa bayan malapit sa lumang palengke. Talaga? Ano raw? Hindi ko sure. Pero sabi nila may darating na napakayamang tao. Parang hari. Napatingin si Liza sa salamin. Palengke, bulong niya. May kung anong kumurot sa dibdib niya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang lalaking may dalang mensahe. Kinabukasan, habang nagtitinda si Ramon, bumalik ang lalaking naka-Amerikana. Mas maayos ang bihis ngayon. May kasama pang dalawa. Kuya Ramon, sabi niya ng mahina, handa na po ba kayo? Tumingin si Ramon sa paligid. Maraming tao. Maraming mata. Hindi dito, sagot niya. Tumango ang lalaki. Nauunawaan ko. Sa tamang oras. Iniabot niya ang isang maliit na kahon. Para po sa inyo. Hindi agad dinanggap ni Ramon. Hindi ko kailangan. Alam po namin, sagot ng lalaki. Pero kailangan po ninyo ito. Umalis sila ng walang paliwanag. Naiwan si Ramon na hawak ang kahon, magaan, pero mabigat ang pakiramdam. Sa loob ng kahon. Sa gabing iyon, binuksan niya ang kahon. Sa loob, may isang simpleng susi at isang card. Walang pangalan. Walang logo. Isang linya lang. Ang nakaraan ay hindi dapat ikahiya. Ang oras ay paparating. Napaupo siya. Matagal siyang nakatitig sa sahig. Alam niyang wala na siyang atrasan. Ang mga taong mapangmata. Sa mga sumunod na araw, parang mas naging mapangmata ang mundo. May mga lalaking dumaraan na tumatawa. Uy, tingnan mo, hanggang gulay na lang. Sayang, mukhang matalino pa naman. Hindi siya sumasagot. Pero sa loob niya, may apoy na muling nag-aapoy. Hindi galit. Hindi paghihiganti. Kundi katotohanan. Isang panaginip. Isang gabi na naginip si Ramon. Nasa gitna siya ng kalsada. Walang kariton. Walang gulay. Sa paligid niya, may mga sasakyan, 1, 10, 100. At sa dulo, may isang babaeng nakatayo. Si Liza. Hindi siya galit. Hindi siya umiiyak. Nakatingin lang. Bakit ka nagtago? Tanong nito. Nagising siya na pawis. Ang tahimik na pangako. Kinabukasan, bumalik siya sa pwesto niya. Pareho pa rin ang lahat. Pero iba na ang pakiramdam. Habang inaayos niya ang mga gulay, bumulong siya sa sarili. Hindi ako nagtagong dahil mahina ako. Nagtago ako dahil pinili kong maging tahimik. Tumingin siya sa kalsada, malayo, may mga sasakyang dumaraan. Isa roon ay mamahalin. Makinis. Mabilis. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi pa nila alam. Hindi nila alam na ang lalaking may kariton ng gulay ay siya ring lalaking kayang baguhin ang buong bayan. At sa nalalapit na araw, hindi na siya magtatago. May mga araw na tila walang kakaiba. Pareho ang tunog ng umaga, pareho ang amoy ng kalsada,
pareho ang mukha ng mga taong dumaraan. Ngunit may mga araw din kahit tahimik, ramdam mong may paparating na bagyo. Para kay Ramon, iyon ang araw na iyon. Isang umagang mabigat ang hangin. Maagang nagising si Ramon mas maaga kaysa dati. Tahimik ang paligid pero may bigat ang hangin. Parang may hinihintay ang mundo. Umupo siya sa kama, hawak ang lumang relo ng ama. Matagal niya itong tinitigan. Ilang taon na rin itong sira, pero hindi niya pinapaayos. Para sa kanya, hindi lahat ng sira ay kailangang ayusin agad. Kung alam mo lang bulong niya. Malapit na. Tumayo siya, naghilamos sa maliit na lababo at nagsuot ng karaniwang damit. Walang kakaiba sa itsura niya. At iyon ang gusto niya. Sa daan patungo sa palengke. Habang naglalakad siya papunta sa palengke, napansin niya ang kakaibang galaw ng mga tao. May mga pulis sa ilang kanto. May mga lalaking nakaitim na tila may hinihintay. May okasyon ba? Tanong ng isang matandang lalaki sa tindahan. Hindi ko alam, sagot ng isa. Pero may malaking mangyayari raw. Hindi nakisali si Ramon. Dumiretso lang siya. Pero sa loob niya, alam niya kung bakit. Mga alaala ng tunay na Ramon. Habang pumipili siya ng gulay, biglang bumalik sa isip niya ang mga panahong siya ang kausap ng mga bangko, mga abogado, at mga negosyante. Noon, siya ang maihawak ng desisyon. Siya ang pinapakinggan. Ngayon, isa lang siyang tahimik na bumibili ng repolyo. At mas pinili niya iyon. Ang kariton, muli. Pagdating niya sa pwesto, inayos niya ang gulay gaya ng dati. Ngunit may kakaibang pakiramdam. Parang bawat galaw niya ay mas mabagal, mas maingat. May mga bumibili. May mga dumadaan. May mga tumatawa pa rin. Kuya Ramon, bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang trabaho? Tanong ng isang lalaki minsan. Ngumiti lang siya. Maayos na ito. Ang lihim na pagmamasid. Hindi alam ni Ramon na mula sa kabilang kalsada, may ilang lalaking nakamasid sa kanya. Nakasuot sila ng simpleng damit, pero ang kilos ay disiplinado. Siya ba talaga? Tanong ng isa. Sagot ng isa pa. Iyan ang gusto niya. Tahimik. Ang mundo ni Liza, unti-unting gumuguho. Samantala, si Liza ay hindi mapakali. Simula nang marinig niya ang balita tungkol sa malaking kaganapan malapit sa palengke, hindi na siya mapalagay. Sa bahay nila ni Victor, malaki ang espasyo pero malamig ang pakiramdam. May event ka ba bukas? Tanong niya kay Victor. Meron, sagot nito. Business. Malaki ito. Saang lugar? Malapit sa lumang bayan. Napatingin si Liza. Palengke. Hindi sumagot si Victor. Isang mukhang pamilyar. Kinabukasan, napadaan si Liza sa lugar na iyon. Hindi niya alam kung bakit. Parang may humihila sa kanya. At doon niya nakita, sa gilid ng kalsada, may lalaking nagtitinda ng gulay. Una, hindi niya pinansin. Pero nang mapatingin siya muli tumigil ang mundo. Parehong tindig. Parehong mga mata. Hindi, bulong niya. Hindi siya iyon. Lumapit siya ng kaunti. Mas malinaw. Si Ramon. Payat. Tahimik. Parang ibang tao. Pero siya. Biglang bumalik ang lahat, ang mga alaala, ang mga salitang binitiwan niya, ang pag-alis niya. Umalis siya agad. Nanginginig. Isang pagkikita na hindi pa oras. Hindi napansin ni Ramon si Liza. Abala siya sa pagtitinda. At kahit napansin niya, hindi pa iyon ang oras. May mas mahalagang mangyayari. Ang mga paghahanda. Sa loob ng isang malaking gusali sa labas ng bayan, may mga taong abala. May mga mesa, may mga dokumento, may mga sasakyang nakapark na hindi pa pinapansin ng publiko. Isa sa mga lalaking nandoon ang parehong naka-Amerikanang nakausap ni Ramon noon. Handa na ang lahat, sabi niya sa telepono. Sa araw na iyon, lalabas ang katotohanan. Ang gabing puno ng tanong. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Ramon. Umupo siya sa tabi ng bintana. Tahimik ang kalsada. Inilabas niya ang kahon, ang susi at ang mga dokumento. Hindi niya binuksan. Alam na niya ang laman. Mas mahalaga ang tanong, handa na ba ang mundo? Ang pagsubok ng sarili.
Hindi galit ang nararamdaman niya. Hindi rin paghihiganti. Kundi pagod sa pagtatago, pagod sa katahimikan. Pero pinili niyang manatiling simple hanggang sa huli. Ang unang senyales. Kinabukasan, maagang dumating ang mga sasakyan. Hindi pa 500. 10 lang. Pero mamahalin. Tahimik na pumarada sa malayo. Napatingin ang mga tao. Nagtanong. Nagtaka. Anong meron? Sino ang darating? Si Ramon ay patuloy lang sa pagtitinda. Pero sa loob niya, alam niya, nagsimula na. Isang desisyong hindi na maibabalik. Habang lumilipas ang oras, dumarami ang sasakyan. Hindi pa rin pinapansin ng karamihan, pero may kaba na sa hangin. Lumapit ang lalaking naka-Amerikana kay Ramon. Handa na po ba kayo? Tumingin si Ramon sa kariton. Sa mga gulay. Sa kalsada. Isa pang araw, sagot niya. Tumango ang lalaki. Ang mata ng bagyo. Sa bahay, si Liza ay hindi mapakali. Hindi niya makalimutan ang lalaking nakita niya sa palengke. Kung siya nga iyon, bulong niya. Bakit? Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, malalaman niya ang sagot at mas masasaktan siya kaysa dati. Tahimik na panata. Bumalik si Ramon sa pwesto kinabukasan, gaya ng dati. Ngunit ang mundo sa paligid niya ay unti-unting nagbabago. Mas maraming sasakyan. Mas maraming taong nakasuot ng pormal. Mas maraming matang nakamasid. Ngunit siya, pareho pa rin. At sa huling oras ng araw, bago siya umuwi, tumingin siya sa langit at bumulong. Hindi ako nagtagumpay para ipakita. Magpapakita ako dahil oras na. May mga araw na binubura ng panahon. May mga araw na nalilimutan ng mga tao. Pero may mga araw din na kahit anong pilit mong kalimutan, babalik at babalik sa alaala mo, dahil binago nito ang lahat. Para sa bayan na iyon, at para kay Ramon, iyon ang araw na dumating ang 500 mamahaling sasakyan. Ang umagang hindi na maibabalik. Maaga pa lang, kakaiba na ang galaw ng paligid. Hindi pa sumisikat ang araw, pero gising na ang bayan. May mga pulis sa bawat kanto. May mga taong naka-headset. May mga lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada, tahimik pero alerto. Sa gitna ng lahat ng iyon, nandoon pa rin si Ramon. Parehong oras ng gising. Parehong damit. Parehong kariton. Inayos niya ang mga gulay na parang wala lang. Talong. Kamatis. Sibuyas. Repolyo. Ang mga kamay niyang sanay sa mabibigat na desisyon noon, ngayon ay sanay sa simpleng pag-aayos. May mga dumadaan na humihinto para manood sa mga paghahanda. Kuya, may isa daw na darating, sabi ng isang lalaki. Naaraw, sagot ng isa pa. Parang buong bayan sarado. Tumango lang si Ramon. Ang unang hanay ng sasakyan. Eksaktong 9:00 ng umaga, narinig ang unang ugong. Hindi ito karaniwang tunog ng sasakyan. Mabigat. Malinis. Parang sabay-sabay na tibok ng puso. Isang konvoy ang lumitaw sa dulo ng kalsada. 1, 5, 10. Itim. Puti. Pilak. May mga logo ng kilalang luxury brands. Ang mga taong nakakita ay napahinto. Ano yan? Sino ang darating? Grabe, parang pelikula. Hindi tumigil ang konvoy. Isa pang hanay ang dumating. At isa pa. At isa pa. Ang bilang na hindi na mabilang. Sa loob ng 30 minuto, halos hindi na mabilang ang mga sasakyan. Ang buong kalsada ay napuno ng mamahaling kotse, mga sasakyang bihira lang makita kahit sa pinakamayamang bahagi ng lungsod. May mga helicopter sa itaas. May mga kamera. May mga taong hindi makapaniwala. 50 na ba yan? Hindi, parang higit pa. 100. 200. Hanggang sa may isang opisyal ang nagsalita sa radyo. Confirm po, 500 sasakyan ang bahagi ng konvoy. Tumahimik ang bayan. Ang lalaking hindi gumalaw. Sa gitna ng kaguluhan, iisa lang ang hindi gumagalaw, si Ramon. Nakaupo siya sa maliit na bangko, hawak ang sukli ng isang customer. Salamat po, sabi niya sa isang matandang babae na bumili ng gulay. Ang babae ay nanginginig pa sa gulat.
Kuya, hindi ka ba nagtataka? Ngumiti si Ramon. May kanya-kanya tayong oras. Ang pagdating ni Liza. Sa kabilang dulo ng kalsada, may isang babaeng kakababa lang ng sasakyan. Si Liza. Kasama niya si Victor at ilang negosyanteng naka-Amerikana. Ngunit wala siyang pakialam sa kanila. Ang mata niya ay nakatuon sa isang direksyon. Sa gilid ng kalsada. Sa isang lalaking may kariton. Hindi pwede, bulong niya. Hindi pwede, di. Pero habang papalapit siya, mas malinaw. Si Ramon. Ang dating asawa. Ang lalaking iniwan niya dahil sa kahirapan. Ang tawag ng katotohanan. Isang lalaking nakaitim ang lumapit kay Ramon. Sir, sabi niya ng may galang. Oras na po. Tumayo si Ramon. At sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Ang unang hakbang palayo sa kariton. Dahan-dahan, iniwan niya ang kariton. Ang mga gulay ay naiwan sa gilid ng kalsada, parang simbolo ng 7 taon ng pagtatago. Naglakad siya patungo sa gitna ng kalsada kung saan nakahanay ang mga sasakyan. Ang mga tao ay nagsimulang bumulong. Siya iyon? Hindi naman mukhang mayaman. Bakit parang lahat sila nakatingin sa kanya? Ang pagyuko ng mga naka-Amerikana. Pagdating ni Ramon sa harap ng konvoy, sabay-sabay bumaba ang mga lalaking naka-Amerikana. Isa-isa silang yumuko. Hindi bahagya. Hindi formal lang. Kundi may buong paggalang. Magandang umaga po, Chairman. Isang katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang pagbagsak ng mundo ni Liza. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liza. Chairman. Hindi. Hindi siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may isang malaking screen ang bumuka sa gitna ng plaza. Lumabas ang mga dokumento. Mga larawan. Mga numero. Ang tunay na Ramon. Isang boses ang nagsalita sa mikropono. 7 taon na ang nakalipas, ang lalaking ito ay kusang naglaho. Iniwan niya ang lahat, ari-arian, kumpanya, pangalan, upang magsimula muli bilang isang karaniwang tao. Lumabas sa screen ang larawan ng isang batang Ramon, nakasuot ng suit, nasa gitna ng boardroom. Siya ang nagtatag ng isa sa pinakamalalaking conglomerate sa bansa. Nagbulungan ang mga tao. Impossible, di. Siya iyon? Ang tindero ng gulay? Ang dahilan ng pagtatago. Naglakad si Ramon patungo sa mikropono. Tahimik. Walang yabang. Hindi ako nagtago dahil natakot ako, sabi niya. Nagtago ako dahil gusto kong malaman kung sino ako kapag wala na ang lahat. Tahimik ang lahat. Gusto kong makita kung sino ang mananatili kapag wala na akong maibigay. Ang mga mata ni Liza. Hindi na napigilan ni Liza ang luha. Bumalik sa kanya ang lahat ng sinabi niya noon. Pagod na akong mangarap. Hindi na ako naniniwala. Hindi kita kayang hintayin. Habang siya, si Ramon, ay piniling manahimik at maghintay. Ang pagsisisi. Lumapit si Liza, nanginginig. Ramon, hindi ko alam, di. Kung alam ko lang, Tumingin si Ramon sa kanya. Walang galit. Walang saya. Hindi mo kasalanan ang pag-alis, sabi niya ng mahinahon. Pero responsibilidad natin ang pinili natin. Ang tunay na tagumpay. Humarap siya muli sa mga tao. Ang kayamanan ay dumarating at umaalis, sabi niya. Pero ang pagkatao, iyon ang tunay na sukatan. Tahimik ang bayan. Walang palakpakan. Walang sigawan. Lahat ay nakikinig. Ang huling sulyap sa kariton. Bago siya tuluyang umalis, tumingin siya pabalik sa kariton ng gulay. 7 taon ng buhay. 7 taon ng katahimikan. 7 taon ng paghihintay. Ngumiti siya. Ang simula ng wakas. Habang sumasakay siya sa isa sa mga sasakyan, naiwan ang bayan na tulala. At si Liza, nakaluhod sa kalsada, hawak ang dibdib, ramdam ang bigat ng isang katotohanang huli na niyang nalaman. Hindi dahil sa nawala ang yaman, kundi dahil iniwan niya ang lalaking pinili ang dignidad kaysa yabang. May mga kwento na nagtatapos sa sigawan. May mga kwento na nagtatapos sa palakpakan. Pero ang kwento ni Ramon, nagtapos sa katahimikan.
Isang katahimikang mas mabigat pa sa anumang sigaw. Pag-alis ng 500 sasakyan. Isa-isang umandar ang mga mamahaling sasakyan. Hindi nagmamadali. Hindi maingay. Parang isang tahimik na prosesyon. Ang buong bayan ay nakatayo lang. Walang makapagsalita. Walang makagalaw. Ang lalaking minamaliit nila, pinagtatawanan, at hindi pinapansin, ay siya palang lalaking kayang patigilin ang buong mundo sa isang iglap. Si Ramon ay nakaupo sa likod ng isang itim na sasakyan. Tahimik. Nakatingin sa bintana. Hindi niya tiningnan ang mga tao. Hindi niya hinanap ang paghanga. Parang tapos na ang isang kabanata ng buhay niya. Si Liza sa gitna ng kalsada. Naiwan si Liza sa gitna ng kalsada. Hindi siya hinabol ni Ramon. Hindi siya tinawag. Hindi siya niyakap. At iyon ang pinakamasakit. Lumapit si Victor sa kanya. Liza, umalis na tayo. Pero hindi siya gumalaw. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niya ang bigat ng sarili niyang desisyon. Hindi dahil iniwan niya ang isang mayamang lalaki. Kundi dahil iniwan niya ang isang lalaking nanatiling buo kahit nawala ang lahat. Ang mga araw pagkatapos ng katotohanan. Lumipas ang mga araw. Ang bayan ay hindi pa rin makamove on. Ang kariton ni Ramon ay wala na. Pero ang alaala niya nandoon pa rin. Dito siya dati. Dito siya umuupo. Dito namin siya minamaliit. Ang mga salitang iyon ay parang multong gumagala sa bawat kanto. Ang tahimik na pagbabalik ni Ramon. Isang linggo ang lumipas. Sa isang umaga, may isang simpleng sasakyan ang pumasok sa bayan. Hindi mamahalin. Hindi marangya. Bumaba si Ramon. Mag-isa. Walang convoy. Walang bodyguard. Walang kamera. Naglakad siya papunta sa dati niyang pwesto. Wala na ang kariton. Wala na ang mga gulay. Pero nandoon pa rin ang kalsada. At nandoon pa rin ang mga alaala. Ang huling pagkikita. May isang babaeng nakatayo sa malayo. Si Liza. Hindi siya lumapit agad. Parang natatakot. Parang hindi sigurado kung may karapatan pa siyang magsalita. Pero lumapit pa rin siya. Ramon, pwede ba kitang makausap? Tumingin si Ramon sa kanya. Tahimik. Walang galit. Walang lambing. Sagot niya. Ang salitang hindi na maibabalik. Umiyak si Liza. Hindi dramatiko. Hindi malakas. Tahimik. Pinili ko ang maling bagay, sabi niya. Pinili ko ang sigurado kaysa sa totoo. Tahimik lang si Ramon. Hindi kita sinisisi, dagdag niya. Pero hindi ko rin kayang ibalik ang dati. Ang tunay na pagpapatawad. Pinatawad na kita noon pa, sabi ni Ramon. Pero ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulugang pagbabalik. Tumingin siya sa paligid. Dito ko natutunan kung sino talaga ako. Hindi sa yaman. Hindi sa pangalan. Ang huling desisyon. May inabot si Ramon kay Liza, isang sobre. Nasa loob niyan ang tulong para magsimula ka ulit, sabi niya. Hindi bilang asawa ko. Kundi bilang tao. Hindi tinanggap agad ni Liza. Bakit mo ginagawa to? Tanong niya. Ngumiti si Ramon, isang ngiting pagod pero buo. Dahil ayokong dalhin ang bigat ng galit habang buhay. Pag-alis ng walang lilingon. Tumalikod si Ramon. Hindi na siya lumingon. Hindi na siya nagsalita. Naglakad siya palayo, hindi bilang tindero ng gulay, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking tapos na sa nakaraan. Ang buhay na nagpatuloy. Lumipas ang mga buwan. Si Ramon ay hindi na bumalik sa bayan. Pero ang bayan ay nagbago. Mas naging mapagpakumbaba ang mga tao. Mas naging maingat sa panghusga. At si Liza. Natutong mabuhay ng simple. Tahimik. Walang yabang. Hindi na niya hinabol ang yaman. Hinabol niya ang kapayapaan. Huling mensahe ng kwento. May mga taong dumarating sa buhay natin na parang mahina. Pero sila pala ang pinakamalakas. May mga taong umaalis hindi dahil kulang sila. Kundi dahil hindi pa handa ang mundo para sa kanila. At minsan, ang pinakamalaking pagsisisi ay hindi ang nawalang pera.
kundi ang taong iniwan mo habang siya ay tahimik na lumalaban.